Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa 1 Pedro, Kapitulo 4, talatang 12 hanggang 16. Ito ang sinasabi: Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na naranasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Kung pinarusahan man kayo, sanay hindi dahil nakapatay kayo ng tao o nagnakaw o nakagawa ng masama o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Happy New Year, mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon. At tayo po ay mamaya ng alas 12 ay sasalubong na po tayo sa bagong taon, no? Ang 2025. Kaya salamat sa Panginoon dahil ating napagtagumpayan ang taong 2024 na may maraming challenges sa ating mga buhay. Saglit po tayong manalangin, mga kaibigan. Ama naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming tinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at itong pagalingin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil sa patuloy mong pag-iingat mo sa aming mga buhay habang kami ay natutulog. At maraming salamat sa magandang umaga na kami po iyong ginising sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang taong nagdaan ng aming mga buhay. Salamat sa 2024, taong 2024, na kami ay patuloy mong iniingatan at binayayaan ng mga pagpapala na nagmumula sa inyo. Ang pagpapalang kalakasan, ang pagpapalang kagalingan mula sa mga karamdaman. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa pagharap namin sa taong 2025, Panginoon, naway dalangin namin na patuloy kaming lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. At pagdating ng panahon, kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya Panginoon, salamat. Salamat sa 2025 na aming sasalubungin. Naway itong taong ito ay puno ng pagpapala at pag-asa para sa iyong mga anak, Panginoon. Sa umaga rin ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa mga bilangguan. Patuloy mo po silang abutin, ingatan, at patuloy mo silang bigyan ng maayos na buhay sa loob ng bilangguan. Salamat po Diyos sa mga kaibigan namin na nakalaya na dahil binigyan sila ng pagkakataong mabigyan ng kalayaan, Panginoon. Naway ang kalayaan na ipinagkaloob sa kanila, Panginoon, ay gamitin nila ng ayon sa iyong kalooban at maglilingkod sa iyo, Panginoon, unang-una. At ikaw, Diyos, ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ingatan mo po sila sa labas at ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pagsubok sa pananampalataya. Ayun po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. No? Ang pagsubok sa pananampalataya. Nagpadala si Moises ng 12 tiktik upang tiktikan ang Kanaan. 10 sa kanila ang nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain na nagpahina ng loob ng mga Israelita. Ang 2 pa, sina Joshua at Caleb, ay piniling maging kaiba. Hindi nila tinanggihan ang mga katotohanan tungkol sa Kanaan. Ngunit, naniniwala sila sa Diyos na nangako na ibibigay ang lupain sa Israel. Tiwala sila na ang Panginoon ay nangako ay tiyak na makakayanan ng bansa na harapin ang anumang mga paghihirap na maaaring dumating sa kanila. Gayunman, ayaw maniwala ng mga Israelita. Bilang resulta, idiniklara ng Diyos ang kanyang puot at ang mga tao ay kanilang makatanggap muli ng parusa. Natatangi sina Joshua at Caleb ay nagbahagi din ng mga kahihinatnan ng matigas na puso ng mga Israelita. Hindi sila pinagpala ng Diyos sa pamagitan ng di paghintulot na makapasok ng mas maaga sa Kanaan. Dapat din silang maglagalag kasama ang kanilang matigas na ulong bansa. Nangangahulugan ito na kailangan din nilang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya araw-araw sa kanilang mga hindi naniniwala na kababayan. Kailangan nilang tumayo bilang maliit na grupo sa loob ng 40 taon. Hindi ito isang madaling bagay, hindi ba? Ang kanilang mga pakikibaka ay hindi madali, mga kaibigan. Ang panggigipit mula sa kanilang mga kababayan sa loob ng mahabang panahon ay tiyak na hindi isang madaling bagay na kaharapin. Gayunpaman, nagawa nilang lagpasan ang mga nakakabahalang araw na iyong habang nanampalataya sa mga pangako ng Diyos sa kanila. Sa wakas ay nakapasok din sila sa Kanaan kasama ang bagong henerasyon ng mga Israelita. Oo, ang lahat mula sa matandang henerasyon kasama ang 10 mga tiktik
na nagpahina ng loob nila 40 taon na ang nakaraan ay namatay sa ilang. No? So ipinapakita nito na nakatago sa kanilang puso ang mga pangako ng Diyos. Ang paglalagalag na kanilang pinagdaanan ay hindi isang parusa para sa kanila, subalit naging panahon ng paglilinis sa kanilang pananampalataya. Ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi laging nagdudulot ng agarang mga resulta. Ang pananampalataya ay dapat subukan sa pamagitan ng hindi kanais-nais na mga pangyayari at sitwasyon upang mapatunayan ang kadalisayan nito. Ang mga nakaranasan ni Joshua at Caleb ay nagpalakas at naghinang ng kanilang pananampalataya sa pamagitan ng mga hamon. Ang kanilang halimbawa ay nagbigay ng inspirasyon sa atin na huwag panghinaan ng loob sa kinakaharap natin na mapagsubok sa araw-araw. Oo, ang ating pananampalataya ay nasusubok araw-araw habang tayo ay naglalagalag sa mundong ito. Ang pinakamalaking puno sa mundo ay matatagpuan sa Giant Forest, Amerika. Ang punong ito ay isang puno ng giant sequoia na pinangangalanang General Sherman. Ang puno na tinatayang nasa 2,200 taong gulang ay may lapad na katawan na 1,487 meters at taas na 83.8 metro noong 2022. So ang mga sanga ay malago at berde na nagbibigay ng lilim at kagandahan. Ang puno ay bilog at tuwid at ang katawan ng kahoy ay mataas. Sa paglipas ng mga taon, ang puno ito ay lantad sa malakas na hangin, malakas na ulan, niebe at kapwa mainit at malamig na panahon. Tila ang mga ugat ng puno ito ay napakalalim at napakatibay. Ang higanting punong ito ay katulad ng ating buhay Kristiyano, mga kaibigan. Tayong lahat ay lantad sa karamdaman, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, pagkaputol ng mga relasyon, at iba pang mga pagsubok. Gaano tayo katatag na tumayo sa harap ng kahirapan? Sapat ba ang ating pananampalataya? Sapat ba ang lalim natin sa salita ng Diyos upang makatiis sa lahat ng bagyo, pagbabago at malamig na panahon ng buhay na ito? Tinitiyak sa atin ni Jeremias na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin anuman ang ating kinakaharap. Basta magtiwala tayo at umasa sa Kanya. Kailangan nating bigyang pansin na ang mga pagpapala ng mga umaasa sa Diyos at naniniwala sa Kanya ay hindi lamang pisikal o material na bagay. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang ating pananampalataya at kabanalan. Nais niyang magpatuloy tayong mamunga ng mga bunga ng Espiritu Santo na luluwalhati sa Kanya. Ano mga hinaharap natin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid ko? Magtiwala tayo sa Diyos at patuloy na umasa sa Kanya. Walang problema na hindi kayang harapin ng isang naniniwala. Pagtuunan ang ating paglago sa Espiritu
upang makatiis tayo sa anumang bagay. Ang matuwid na pamumuhay ay mahirap na matagpuan sa mundong ito. Ang mga tao ay namumuhay ayon sa kanilang mga kagustuhan at hindi pinapansin ang nais ng Diyos na gawin nila. Kapag namuhay sila na naayon sa kalooban ng Diyos, ay nilibak at kinukutya sila ng mga tao at iniisip nila na nagpapanggap lamang silang banal. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang kabanalan ay may makitid na kahulugan na limitado lamang sa mga dingding ng simbahan at ministeryo, at hindi sa pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan, ang luhikal na resulta o bunga ng isang desisyon na mamuhay para sa Diyos ay isang hangarin ng tao na sugpuin ang kanyang makalamang pagnanais upang kalugdan ang Panginoon. Kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng salita ng Diyos, ang Biblia, ang mga tunay na mananampalataya ay dapat mamuhay alinsunod sa kanilang paniniwala. Magiging kakaiba sa pananampalataya kung patuloy na masisiyahan sila sa kanilang pansariling hangarin. Kakaiba ito para sa kanila na ipagpatuloy ang paghahanap ng kanilang kasiyahan. Sa kabaliktaran, mga kaibigan, natural lamang sa mga anak ng Diyos na mamuhay tulad ng pamumuhay ng Diyos. No? Likas lamang na ang mga anak ng hari ay mamuhay bilang maharlikang mamamayan. Hindi katakatakang mamuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos at magpapasalamat sa Kanya. Sa katunayan, mga kaibigan ko, bilang resulta ng kasalanan, ibinaling ng mga tao ang kanilang sarili sa iba pa. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Ang tao ay mas sumusunod sa kanyang laman. Ang bunga ang dapat na ituring na abnormal, tulad ng tumboy, bakla at iba pang mga salungat na pag-uugali ay itinuturing na isang likas na pangyayari na dapat maunawaan bilang makatao. Sa pagkabilang banda naman, kung ano ang katotohanan at banal ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap, ito ay tinatanggihan at isinasaalang-alang bilang kahangalan. Ito ang kakatuwang nangyayari sa mundong ito, mga kaibigan. Gayunpaman, huwag tayong matinag. No? Huwag tayong matinag sa gitna ng lahat ng ito. Huwag magsawang magsabi ng katotohanan. Mamuhay tayo sa katotohanan bilang mga piniling tao. Iniligtas at tinubos tayo ni Kristo mula sa kasalanan at kahangalan. Huwag nating maliitin ang kanyang gawain sa pamagitan ng pamumuhay ayon sa ating nais. Mamuhay tayo ng matuwid. Hindi dahil sa tayo ay matuwid sa sarili, ngunit dahil tayo ay pinaging dapat. Namumuhay tayo sa kabanalan, hindi dahil sa pagkukunwaring banal, ngunit dahil sa tayo ay pinaging banal. Kailangan nating mamuhay na nakatuon sa isang layunin, mga kaibigan. Para saan ba tayo nabubuhay? Ha? Para saan tayo nabubuhay? Ano ang ginagawa natin dito at para saan? Nagtatakda tayo ng mga layunin ng sadya o hindi sinasadya. Nagtatakda din tayo ng mga layunin sa negosyo at karera. Nagtatakda tayo ng mga layunin sa pananalapi ng ating pamilya. May mga bagay na nais nating makamit
at nagtatakda tayo ng mga layunin upang magganyak itong isa katuparan. Kadalasan, mahirap isabuhay ang parehong bagay para sa mga bagay na espiritual dahil sa kahirapan na mabilang o masukat ito sa isang konkretong paraan. Hindi natin masasabi. Nais kong umusad mula sa 6 hanggang 8 sa isang sukatang pang-espiritual. Ang ating espiritual na kalusugan ay hindi masusukat sa ganitong paraan. Ang ating espiritual, gayunpaman, totoo pa rin na dapat magkaroon tayo ng isang espiritual na layunin sa buhay. Dapat tayong maging mga taong may pananampalataya at mapanalanginin tulad ni Elijah. Alam natin na si Elijah ay hindi isang perfectong tao. Naranasan din niya ang kawalan ng pag-asa, takot at pag-alinlangan. Gayunpaman, ang kilalang katangian ng kabuuan ng kanyang paglalakad kasama ang Diyos ay hindi ang mga negatibong bagay na ito, kundi ang pananampalataya. Natututo siyang magtiwala sa Diyos ng buo ang kanyang buhay. Tiwala siyang nanalangin para sa kapangyarihan ng Diyos at nakita niya ang katibayan ng kapangyarihan ng Diyos kapwa sa pamagitan ng nagniningas na apoy at ng munting tinig na narinig niya. Nang manalangin siya, buong tiwala siya sa Panginoon na kaya niyang gawin ang mga dakilang bagay. Kailangan nating matuto tulad ni Elijah, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, upang maging isang mapanalangining tao na may dakilang pananampalataya. Ang pananampalataya at buhay pananalangin ni Elijah ay pumukaw sa atin upang mamuhay sa ganitong paraan. Ang layuning ito ay hindi isang pangarap at isang bagay na imposibleng matupad. Gayunpaman, hindi rin ito isang bagay na madali nating makakamit sa maikling panahon. Marahil, kailangan nating magpatuloy sa pakikibaka hanggang sa tayo ay maging tunay na mga taong may pananampalataya at panalanginin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang naghihintay sa atin ay higit pa sa inaiisip natin. Manatili tayong masigasig upang lumago sa pag-unawa at pagsasanay ng pananampalataya at panalangin. Hindi tayo manghihina sa gitna ng pakikibakang ito. Patuloy tayong umaasa sa Diyos na gumawa ng mga dakilang gawa. Hindi dahil sa mga resulta ng ating mga hangarin sa Espiritu, kundi dahil siya ay talagang isang malaki, dakila, makapangyarihan at mabuting Diyos. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagsisimula kapag nagtiwala tayo kay Jesus. Mga kaibigan, tandaan natin kapag nagtitiwala tayo kay Jesus bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Gayunpaman, ang pananampalataya ay hindi titigil doon. Ang pananampalataya ay ating layunin din at tumutukoy ito sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat nakamit mo ang hangarin ng iyong pananampalataya na siyang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ayon sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 9. Upang makamit ito, kailangan natin ang Panginoong Hesus mismo bilang ating gabay. Ito natin ang ating paningin kay Hesus na siyang sandigan
ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang malalim na kaugnayan kay Jesus. Ang tanong ay, si Jesus ba ang ating naging gabay, modelo at hangarin sa buhay? Nasaan siya sa buhay mo, kaibigan? Nasa labas ba siya? Kilala ba natin siya? Kadalasan, ginagawa natin siyang tagapag-alaga. Maraming tao ang umaasa at humihiling sa kanya na bantayan ang kanilang buhay. Ngunit hindi nila nais na kontrolin ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Hinihiling natin sa Kanya na protektahan pareho ang ating buhay mula sa mga banta ng pisikal na pinsala at kawalan ng material. Kung nais nating magkaroon ng tamang relasyon sa Ama o sa ating Panginoong Hesukristo, dapat nating gawin at ratuhin ang ating buhay ng higit pa rito. Hindi lamang siya ang ating bantay, no? Hindi lamang siya ang ating bantay. Dapat siya din ang ating kapitan ng patutunguhan ng ating mga buhay. Si Jesus ang ating gabay na magdadala sa atin sa mapagpalayang katotohanan. Siya lamang ang nagdidirekta sa atin patungo sa totoong layunin ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Ang ating focus ay upang matulad sa Kanya sa lahat ng mga bagay. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at ang kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo, liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at amen.